Kumusta po kayo mga minamahal naming taga-subaybay? At welcome po sa panibagong kwento dito sa ating channel. Ako po ang inyong lingkod, na laging handang maghatid sa inyo ng mga salaysay na kukuha sa inyong puso. Sabi nila, ang kabutihan ay parang isang binhi. Itanim mo sa lupa at hindi mo alam kung kailan ito tutubo at magbubunga ng isang bagay na higit pa sa iyong inaasahan. Pero paano kung ang kapalit ng pagtatanim nito ay ang iyong huling piraso ng tinapay? Ipagpapatuloy mo pa rin ba? Samahan ninyo kami sa kwento ni Sinag sa isang paglalakbay na magpapatunay na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa tibay ng isang pusong marunong magmalasakit. Isang tunog lang ang naririnig ni Sinag sa gitna ng umuugong na kulog at malakas na buhos ng ulan. Ang kalansing ng nag-iisang barya sa kanyang bulsa. Barya na nagkakahalaga ng 10 piso. Ang huli niyang pera sa mundo. Mas malakas pa sa kulog ang kabog ng kanyang dibdib habang nakatitig sa papel na nakapaskil sa pinto ng kanyang inuupahang kwarto. Lukot na ang papel dahil sa ilang araw na pagkabilad sa init at ulan, ngunit malinaw pa rin ang mga salitang nakasulat sa pulang tinta. Final notice. Eviction. Ang papel na yon ay isang hatol, isang paalala na kung hindi siya makakapagbayad ng renta ngayong gabi, wala na siyang babalikan bukas. Pinahid niya ang luhang humalo sa tubig ulan sa kanyang pisngi at muling sumakay sa kanyang luma at kalawangin ng bisikleta. Kailangan niyang bilisan. Hawak niya ang isang order ng pagkain na dapat ay naihatid niya na 30 minuto na ang nakalipas. Ang bayad sa delivery na ito ang tanging pag-asa niya. Biglang nag-ring ang kanyang mumurahing cellphone. Nanginginig ang kamay na sinagot niya ito. Sina? Nag? Nasaan ka na? Bulyaw ng boses sa kabilang linya. Si Mang Berto, ang may-ari ng karinderyang pinagtatrabahuhan niya. Kanina pa nagrereklamo. Yung customer. Sinasabi ko na nga ba, hindi ka maaasahan. Kung hindi mo yan maihahatid sa loob ng 5 minuto, huwag ka nang babalik dito. Mang Berto, pasensya na po. Malakas po talaga ang ulan at baha sa ilang kalsada. Halos pabulong na sagot ni Sinag, ngunit hindi na siya narinig. Ibinaba na ni Mang Berto ang tawag. Napapikit si Sinag. Pakiramdam niya ay guguho na ang mundo sa kanyang harapan. Pilit niyang pinadyak ng mas mabilis ang kanyang bisikleta. Hindi alintana ang panunuyan ng lamig sa kanyang payat na katawan. Ilang kanto na lang ang layo niya sa kanyang destinasyon nang bigla siyang mapahinto. Sa ilalim ng isang nag-iisang poste ng ilaw, sa gitna ng distrito ng lumang bayan, may isang grupo ng mga tao na nagkukumpulan. At sa gitna nila, nakatayo ang isang matandang babae. Kakaiba ang itsura nito. Nakasuot ito ng mamahaling bestida na ngayon ay basa na at puno ng putik sa laylayan. Ang kanyang buhok na puti na ay gusot-gusot at sa kanyang mga mata ay mababakas ang matinding takot at pagkalito. Para siyang isang mamahaling hiyas na nawala at napadpad sa gitna ng basurahan. Lola, saan po ba kayo pupunta? Gabi na po. Tanong ng isang babae. Umiling lang ang matanda. Masumigpit ang hawak sa kanyang bag. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung nasaan ako. Kailangan kong umuwi. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. May iilang naaawa, pero mas marami ang usisero lang. May ilang kabataang lalaki sa gilid na nagsimula ng pagtawanan ang matanda. Nakatitig lang si Sinag. Sa isang banda, sumisigaw ang kanyang isip. Umalis ka na, Sinag. Ihatid mo na yan. Ang trabaho mo, ang tirahan mo. Pero hindi maalis ang tingin niya sa matanda. Sa mga mata nitong puno ng takot, nakikita niya ang sarili, naliligaw, nag-iisa, at walang matakbuhan. Nakita niya nang may isa sa mga kabataan ang lumapit at akmang hahawakan ng braso ng matanda. Tara, Lola, kami na maghahatid sa'yo. Sabi nito na may halong pangaasar. At doon, nagdesisyon si Sinag. Bumaba siya sa kanyang bisikleta.
Walang alinlangan. Kinuha niya ang kanyang cellphone, pinindot ang power button at pinatay ito. Sa pagdidilim ng screen ng kanyang telepono, tila isinara na rin niya ang pinto sa kanyang trabaho, sa kanyang pera at sa kanyang tirahan. Itinulak niya ang bisikleta palapit sa kumpulan. Hayaan niyo na po siya. Mahinahon, ngunit matatag na sabi ni Sinag. Napalingon ang lahat sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit sa matanda. Lola, okay lang po kayo? Tanong niya. At sa boses niya ay walang bahid ng panunukso. Tanging puro pag-aalala. Tumingala ang matanda sa kanya. Sa isang saglit, tila kumalma ang mga mata nito. Hindi ko matandaan. Sabi ng matanda. Nanginginig ang boses. Ngumiti si Sinag. Isang ngiting pilit ngunit totoo. Ako po si Sinag. Huwag po kayong mag-alala. Ihahatid ko po kayo pa uwi. Hindi niya alam kung paano. Hindi niya alam kung saan. Ang tanging dala niya ay ang kanyang lumang bisikleta at ang huling 10 pisong barya sa kanyang bulsa. Isinakay niya ang matanda sa likod ng kanyang bisikleta at ipinatong ang kanyang manipis at basang jacket sa balikat nito. At sa gitna ng walang tigil na unos, sinimula ni Sinag ang mabagal at mabigat na pagpadyak. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang gawin ang tama. Kahit pa ang kapalit nito ay ang pagkawala ng lahat. Bawat padyak ni Sinag ay isang pakikipaglaban. Pakikipaglaban sa bigat ng matanda sa kanyang likuran, sa pagod na gumuguhit sa kanyang mga binti, at sa hanging sumasalubong na tila gustong pumigil sa kanya. Ang bawat patak ng ulan ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ngunit mas matindi ang kirot sa loob ng kanyang dibdib. Halos 2 oras. 2 oras na siyang nagbibisikleta, sinusundan ng mga pautal-utal na direksyon ng matanda. Sa may malaking puno, anito kanina. Sa may ilaw na maliwanag. Sa bawat 10 minuto, humihinto si Sinag para tanungin kung ayos lang ang matanda. Isang mahinang tango lang ang laging sagot nito, habang mas humihigpit ang kapit sa kanyang balikat. At sa bawat paghinto, ramdam ni Sinag ang unti-unting pag-init ng kanyang mga kalamnan na nagbabantang bumigay anumang oras. Sa wakas, sa dulo ng isang mahabang kalsada na napapalibutan ng matataas na pader, itinuro ng matanda ang isang dambuhalang gate na gawa sa itim na bakal. Hacienda de Luz. Iyon ang nakaukit na pangalan sa isang arko na gawa sa bato. Hingal na hingal si Sinag. Dito na po ba, Lola? Tumango ang matanda. Bumaba si Sinag at maingat na inalalayan ang matanda. Nang makalapit sila sa gate, agad silang hinarang ng 2 security guard na nakapayong. Tiningnan siya ng mga ito mula ulo hanggang paa. Isang basang sisiw, marungis, at may daladalang bisikletang halos matumba na sa kalumaan. Anong kailangan nyo? Malamig na tanong ng isang guard. Hinatid ko lang po si Lola, sagot ni Sinag, kasabay ng pagturo sa matanda. Nagkatinginan ang 2 guard at sa isang kisap mata, nagbago ang kanilang ekspresyon. Puno ng pag-aalala, agad nilang binuksan ang maliit na pinto sa gilid ng gate. Senyora Amorsola, saan po kayo nanggaling? Kanina pa po namin kayo hinahanap. Isang lalaking nakaunipormeng puti, marahil ay isang mayordomo, ang mabilis na lumabas mula sa loob. Diyos ko, senyora, ayos lang po ba kayo? Inalalayan nila ang matanda papasok. Walang sino man ang lumingon kay Sinag. Walang nagtanong, walang nagpasalamat. Tila isa lang siyang hangin na naghatid ng isang mahalagang bagay at ngayon ay wala ng silbi. Nakatayo lang si Sinag doon, basa, giniginaw at nakaramdam ng matinding hiya. Tumalikod na lang siya, muling sumakay sa kanyang bisikleta at tahimik na umalis. Hindi niya kailangan ng pasasalamat. Ang mahalaga
ay ligtas na ang matanda. Pagbalik niya sa karinderya ni Mang Berto, sarado na ito. Ngunit naghihintay sa labas ang may-ari at ang mukha nito ay kasing dilim ng kalangitan. Huwag ka nang magpaliwanag, Sinag, bungad nito. Sinira mo ang tiwala ko. Tapos na tayo. Huwag ka nang babalik dito. Hindi na nakasagot si Sinag. Tumango na lang siya at hinayaan ang mga salita ni Mang Berto na bumaon sa kanyang puso na parang patalim. Isang dagok pa ang naghihintay sa kanya. Pagdating niya sa kanyang tinutuluyang boarding house, naabutan niya ang may-ari nito sa labas. At sa tabi nito, sa basa at maruming bangketa, ay ang lahat ng kanyang gamit. Isang karton ng mga damit, ilang libro, isang maliit na unan, at ang basag na picture frame ng kanyang mga magulang. Sinag, pasensya na, sabi ng ginang. Kahit walang bakas ng paghingi ng tawad sa boses nito. Ilang linggo ka nang huli sa bayad, may nakuha na akong bagong uupa. Kailangan ko rin kumita. At sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang kanyang trabaho, ang kanyang tirahan, ang huling sinulid na kumakapit sa kanya sa mundong ito. Umupo si Sinag sa gilid ng kalsada, sa tabi ng kanyang mga basang gamit. Doon, sa ilalim ng tumitilang ulan, hinayaan niyang bumuhos ang kanyang mga luha. Isang maling desisyon, isang pagpili sa kabutihan, at gumuho ang lahat. Tama nga siguro sila. Sa mundong ito, ang mga tulad niyang mahirap ay walang karapatang maging bayani. Habang inaayos niya ang kanyang mga gamit, may nakapa siyang isang bagay sa bulsa ng jacket na ipinahiram niya sa matanda. Isang panyong gawa sa sutla. Napakakinis, napakalambot, at may amoy na tila hardin ng mga bulaklak. At sa paghawak niya rito, may naramdaman siyang isang bagay na matigas sa loob. Dahan-dahan niyang binuklat ang panyo. Sa loob nito ay isang maliit na hair clip, isang silver na clip na may nakaukit na bulaklak at kumikinang na diamante sa gitna. Sa gilid ng panyo, may nakabordang maliliit na letra, A.V.H. Sa malawak at malambot na kama, iminulat ni Doña Amorsola, Sol Velez Hidalgo, ang kanyang mga mata. Ang unang bumungad sa kanya ay ang pamilyar na kisame ng kanyang silid na may nakapintang mga ulap at anghel. Tahimik ang paligid, tanging ang mahinang ugong ng aircon ang kanyang naririnig. Wala na ang ulan, wala na ang ingay, wala na ang takot. Ngunit malinaw pa sa kanyang isipan ang lahat. Ang pagkalito sa gitna ng daan, ang malamig na buhos ng ulan, ang mga matang mapanghusga, at higit sa lahat, ang pakiramdam ng isang mainit na likod, ang lakas ng mga braso ng isang binatang nagpedal ng bisikleta sa loob ng ilang oras para lang maihatid siya, Inag. Iyon ang pangalan ng bata. Isang pangalan na kasing liwanag ng dala nitong pag-asa sa madilim na gabing iyon. Estela! Tawag niya sa kanyang personal na katulong. Agad na pumasok ang isang babaeng nasa middle age. Senyora, gising na po pala kayo. Ano po ang maipaglilingkod ko? Ang bata, sabi ni Doña Sol, sinusubukang bumangon. Ang batang naghatid sa akin kagabi, nasaan siya? Yumuko si Estela. Papasensya na po, senyora. Umalis po siya kagabi matapos kayong ihatid. Hindi po namin nakuha ang kanyang pangalan o kung saan siya nakatira. Kumunot ang noo ni Doña Sol. Isang bakas ng inis ang gumuhit sa kanyang mukha. Hindi nakuha? Hindi ninyo man lang pinasalamatan? Hanapin ninyo siya, Estela. Hanapin ninyo ang batang iyon. Gamitin ninyo ang lahat ng koneksyon, ang lahat ng tauhan. Kailangan ko siyang makita. Masusunod po, senyora, sagot ni Estela, at mabilis na lumabas ng silid. Samantala, sa kabilang dako ng syudad, si Sinag ay naglalakad nang walang patutunguhan. Ginugol niya ang magdamag sa isang waiting shed sa terminal ng bus. Ngayon, sa pagsikat ng araw, mas malinaw niyang nakikita ang kawalan ng kanyang kinabukasan.
Hawak niya sa palad ang silver na hair clip. Mabigat ito at alam niyang may halaga. Dinala siya ng kanyang mga paa sa tapat ng isang sanglaan. Ito na siguro ang sagot. Ibenta niya ito at magkakaroon siya ng pera para makakain at makahanap ng bagong matutuluyan. Nakatayo siya sa harap ng salaming pinto, nag-aalangan. Para siyang magnanakaw na ipagbibili ang isang bagay na hindi sa kanya. Ngunit sumisigaw ang kanyang kumakalam na sikmura. Akmang hahakbang na siya papasok ng isang itim at makintab na kotse ang huminto sa kanyang tabi. Bumukas ang bintana nito. "Ikaw ba si Sinag?" Tanong ng isang lalaking nakabarong. Nagulat si Sinag. "Oo po. Bakit po?" "Pinapahanap ka ni Senyora Amorsola Hidalgo. Sumama ka sa amin." Ang puso ni Sinag ay tila tumalon palabas ng kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwala. Hinanap siya. Pagdating niya sa Hacienda de Luz, ang marungis at pagod niyang itsura ay tila isang dumi sa gitna ng nagniningning na karangyaan ng mansyon. Inihatid siya sa isang malawak na sala na may matataas na kisame at mga painting na mukhang nagkakahalaga ng milyon-milyon. Doon, nakita niya si Doña Sol. Nakaupo sa isang silyang tila trono. Ngumiti ito sa kanya. Isang ngiting puno ng pasasalamat. Ngunit sa tabi nito ay isang lalaking mas bata, nakasuot ng mamahaling suit na nakatingin sa kanya na para bang isa siyang ipis na naligaw sa loob ng bahay. Ang mga mata nito ay mapanuri at puno ng pangungutya. "Sinag, mabuti at natagpuan ka namin," sabi ni Doña Sol. "Gusto kong magpasalamat sa ginawa mo kagabi." Yumuko si Sinag, namumula ang pisngi. Wala po iyon, senyora. Ginawa ko lang po ang tama." Kinuha niya mula sa bulsa ang panyo at ang hair clip. "Naiwan niyo po pala ito." Mas lalong lumawak ang ngiti ni Doña Sol. "Salamat." Tumingin siya sa lalaking katabi. "Sinag, ito ang pamangkin ko, si Ricardo." Tumangulang si Ricardo, hindi man lang ngumiti. Muling bumaling si Doña Sol kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang kaluluwa ng binata. "Nalaman ko ang nangyari sa'yo, ang iyong trabaho, ang iyong tirahan, dahil sa pagtulong mo sa akin." Huminga siya ng malalim. "Hindi ko hahayaang mangyari yan, kaya may alok ako sa'yo." Nakinig lang si Sinag, hindi makapagsalita. "Gusto kong dito ka na tumira. Sa Hacienda de Luz, ituturing kitang pamilya. Pag-aaralin kita. Bibigyan kita ng bagong simula." Hinawakan ng matanda ang kanyang kamay. Ang palad nito ay mainit at malambot. "Halika anak, dito ka na tumira sa amin." "Anak?" Ang isang salita ay tumagos sa puso ni Sinag. Kailan pa nga ba ang huling beses na may tumawag sa kanya ng ganoon? Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Sa isang iglap, ang lahat ng pagod at sakit ay tila naglaho, napalitan ng isang mainit na pakiramdam ng pag-asa. Ngunit bago pa siya makasagot, isang malamig na boses ang pumutol sa sandali. "Tita, sigurado po ba kayo?" tanong ni Ricardo. Ang boses ay puno ng sarkasmo. "Hindi man lang natin alam kung saan nanggaling ang batang ito. Paano kung isa lang siyang magnanakaw?" Tila isang punyal ang mga salita ni Ricardo. Naramdaman ni Sinag ang muling pagbabalik ng hiya at pag-aalinlangan. Napayuko siya. Pinipigilan ang luhang nagbabadyang tumulo. Tama si Ricardo. Sino nga ba siya? Isang hamak na delivery boy na biglang napadpad sa palasyo. Ngunit hinigpitan ni Doña Sol ang hawak sa kanyang kamay. Humarap ito sa pamangkin. At sa unang pagkakataon, nakita ni Sinag ang bakal sa likod ng malumanay na anyo ng matanda. Ang batang ito, Ricardo, ay nagpakita ng kabutihang loob na matagal ko nang hindi nakikita sa pamilyang ito. Mariing sabi ni Doña Sol. Ang desisyon ko ay pinal. Dito siya titira. Walang nagawa si Ricardo kundi manahimik. Ngunit ang masamang titig na ipinukol niya kay Sinag
ay nagsasabing hindi pa tapos ang laban at doon nagsimula ang bagong kabanata sa buhay ni Sinag. Mula sa masikip at madilim na kwarto, inilipat siya sa isang silid na mas malaki pa sa buong boarding house na tinitirhan niya noon. May sarili siyang banyo, isang malambot na kama at bintanang tanaw ang malawak at lunti ang hardin ng Hacienda de Luz. Sa unang linggo, para siyang nasa panaginip, binihisan siya ng mga bagong damit. Pinakain ng masasarap na pagkain na dati ay sa telebisyon niya lang nakikita. At higit sa lahat, inasikaso ni Doña Sol ang kanyang pag-aaral. Sa susunod na pasukan, isa na siyang ganap na grade 12 student sa isang pribadong paaralan. Isang hapon, habang naglalakad sa hardin, nakita niya si Doña Sol na nakaupo sa harap ng isang grand piano sa loob ng music room. "Halika, Sinag," tawag nito sa kanya. "Turuan kita." Umupo si Sinag sa tabi ng matanda. Nagsimulang gumalaw ang mga daliri ni Doña Sol sa mga teklado, lumilikha ng isang malungkot ngunit napakagandang himig. "Ang kantang ito ang paborito ng anak ko," sabi ni Doña Sol. Ang boses ay tila nanggagaling sa malayo. "Lagi ko itong tinutugtog para sa kanya noong nabubuhay pa siya." Ito ang unang beses na narinig ni Sinag na may anak pala ang matanda. Hindi na siya nagtanong, nakinig lang siya. At sa musika, naramdaman niya ang bigat ng pangungulila ng isang ina. Habang tumatagal, lalong nagiging malapit ang dalawa. Para na silang tunay na maglola. Ngunit kasabay ng pag-usbong ng kanilang samahan ay ang pagtindid ng pagkasuklam ni Ricardo. Sa bawat pagkakataon, ipinaparamdam nito kay Sinag na hindi siya kabilang. Isang gabi, sa hapagkainan, habang masayang nagkukwentuhan si Sinag at Doña Sol tungkol sa paaralan, biglang nagsalita si Ricardo. "So Sinag," sabi nito, habang umiikot ang wine sa kanyang kupita. "Saan nga pala galing ang mga magulang mo? Anong trabaho nila?" Natigilan si Sinag. Wala na po sila. Namatay po sila sa isang aksidente noong bata pa ako." "Aksidente? Anong klaseng aksidente?" Patuloy na pang-uusisa ni Ricardo, tila nagagalak sa hindi mapakaling itsura ni Sinag. "Ricardo, tama na yan," saway ni Doña Sol. Ngunit huli na. Ang masayang gabi ay nabalot ng tensyon. May mga gabi ring napapansin ni Sinag ang kakaibang kilos ni Doña Sol. Minsan, nakikita niya itong nakatayo sa gitna ng pasilyo, tila naliligaw sa sariling pamamahay. May mga pagkakataon ding habang nag-uusap sila, bigla itong matutulala. Isang gabi, pumasok si Sinag sa silid-aklatan para magbasa. Naabutan niya si Doña Sol na nakatayo sa harap ng isang malaking painting na katalikod. "Lola Sol, okay lang po kayo?" Dahan-dahang lumingon ang matanda. Sa pagtama ng ilaw sa mukha nito, nakita ni Sinag ang mga luha sa kanyang mga mata. Lumapit ito sa kanya, hinaplos ang kanyang buhok at bumulong. Ang boses nito ay puno ng halo-halong sakit at saya. "Miguel, anak, nagbalik ka." Natigilan si Sinag. "Miguel? Sino si Miguel? Bakit sa tuwing tinititigan siya ni Doña Sol ng ganoon, pakiramdam niya ay hindi siya ang nakikita nito, kundi isang anino mula sa nakaraan?" Kinaumagahan, sinubukan niyang tanungin si Estela, ang matandang katulong. "Manang Estela, sino po si Miguel?" Namutla ang mukha ni Estela. Mabilis itong umiling at yumuko. "Hiho, iiwasan mo na lang ang pangalan na yan dito sa pamamahay," pabulong nitong sabi. "Para na rin sa ikabubuti mo." At sa takot na nakita niya sa mga mata ng katulong, naramdaman ni Sinag na may isang malalim at madilim na sikreto ang nagtatago sa likod ng marangyang pader ng Hacienda de Luz. Mula nang marinig niya ang pangalang Miguel, nagsimulang magtanim ng binhi ng katanungan at pag-aalinlangan sa isipan ni Sinag. Ang bawat kilos, bawat salita sa loob ng mansyon
ay tila may dalang ibang kahulugan. At si Ricardo, na tila isang ahas na nag-aabang, ay nakita ang pagkakataong ito para simulan ang kanyang laro. Hindi na niya direktang sinusungitan si Sinag. Sa halip, gumamit siya ng mas mapanlinlang na paraan. Ang pagtatanim ng lason, patak-patak, hanggang sa ito na mismo ang kumain sa isipan ng binata. Isang hapon, habang nag-aaral si Sinag sa terasa, dumaan si Ricardo na may kausap sa telepono. Sadyang nilakasan nito ang boses para marinig siya. Oh, ginagawa ni tita ang lahat para makabawi sa konsensya niya. Alam mo na, yung tungkol sa malaking pagkakamali ng pamilya noon, kaya siguro ganyan na lang ang pagtrato niya sa batang yan. Isang paraan para gumaan ang loob. Nagkunwari itong nagulat nang mapansin si Sinag. Oh Sinag, nandyan ka pala. Pasensya na. At umalis ito na may isang tusong ng ngiti sa labi. Konsensya? Pagkakamali ng pamilya? Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Sinag. Inisip niya ang kabaitan ni Doña Sol. Totoo ba ang lahat ng yon? O isa lang siyang kasangkapan para sa pagbabayad utang sa isang kasalanang hindi niya alam? Sa mga sumunod na araw, lalong naging tuso si Ricardo. Isang beses, sa silid-aklatan, hindi sinasadyang naiwan ni Ricardo ang isang lumang photo album na nakabukas sa isang pahina. Dahil sa kuryosidad, tiningnan ito ni Sinag. Larawan ito ng isang masayang pamilya, si Doña Sol, ang kanyang yumaong asawa, at isang batang lalaki na may ngiting kasing liwanag ng sa kanya. Sa ilalim ng larawan ay may sulat kamay, Miguel, 10th birthday. Ang batang lalaki sa larawan, kamukhang kamukha niya. Maraming trahedya sa pamilyang ito, alam mo ba? Halos mapatalon si Sinag sa gulat. Nakatayo na pala si Ricardo sa kanyang likuran. Ang yumaong anak ni Tita Sol, si Miguel. Namatay siya sa isang car accident noong 20 anyos siya. Malungkot na sabi ni Ricardo na may peking awa sa boses. Simula noon, hindi na naging pareho si Tita. At ngayon, may sakit na rin siya. Alzheimer's, unti-unti nang nawawala ang alaala niya. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Sinag. Kaya pala kung minsan ay tila wala sa sarili si Doña Sol. Kaya pala tinatawag siyang Miguel. Huwag mong sasabihin sa kanya na alam mo, dagdag ni Ricardo. Masasaktan lang siya. Ang mahalaga, napapasaya mo siya. Kahit na sa tingin niya ay ikaw si Miguel. Gumuho ang mundo ni Sinag. Ang lahat ng pagmamahal at pag-aarugang natanggap niya ay hindi pala para sa kanya. Para pala iyon sa isang anino, sa isang alaala. Upang mas lalong palalimin ang sugat, isang gabi, habang nag-aayos ng mga lumang libro, may aksidenteng nahulog si Ricardo na isang folder. Mula rito ay kumalat ang ilang lumang newspaper clipping. Ang headline ng isa ay tumatak sa isipan ni Sinag. Tragedy at Hidalgo Textiles. Scaffolding collapse kills 5 workers. Bago pa man niya mabasa ang buong artikulo, mabilis itong kinuha ni Ricardo. Nako, mga lumang basura lang ito. Huwag mo nang pansinin. Ngunit huli na. Nabasa na niya ang petsa. Isang petsa na hindi niya malilimutan. Ito ang mismong araw ng aksidenteng ikinamatay ng kanyang mga magulang. Hidalgo Textiles, ang pangalan ng kumpanya ng mga Velez Hidalgo. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Sinag. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang kanyang mga magulang. Umiiyak sila. Tinatawag ang kanyang pangalan mula sa madilim at gumuguhong istruktura. Nagising siyang humihingal, basang-basa ng pawis. Ang lahat ay nagsimulang magdugtong-dugtong sa kanyang isipan. Ang pagkakamali ng pamilya, ang konsensya, ang trahedya sa paggawaan, ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Posible kaya? Kinabukasan, nilapitan siya ni Ricardo. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala.
Sinag, mukhang hindi ka mapakali, sabi nito. May bumabagabag ba sa'yo? Hindi sumagot si Sinag. Tumingin lang siya kay Ricardo. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga tanong na hindi niya kayang bigkasin. May inilabas na isang silayadong brown envelope si Ricardo mula sa kanyang briefcase. Inabot niya ito kay Sinag. Naiintindihan ko, sabi ni Ricardo. Karapatan mong malaman ang totoo. Hinawakan ni Sinag ang sobre. Magaan lang ito, ngunit pakiramdam niya ay hawak niya ang bigat ng buong mundo. Kung gusto mong malaman ang totoo, buksan mo yan, sabi ni Ricardo sa isang seryosong boses. Pero baka hindi mo kayanin. Nanginginig ang mga kamay ni Sinag habang hawak ang brown envelope. Dinala niya ito sa kanyang silid, isinara ang pinto at sumandal dito na tila hinahabol ng hininga. Ang sobreng iyon ay parang isang kahon ni Pandora. Alam niyang sa sandaling buksan niya ito, wala nang balikan. Ngunit kailangan niyang malaman. Kailangan niyang tapusin ang mga bulong sa kanyang isipan. Pinunit niya ang selyo. Sa loob, may ilang piraso ng papel. Ang una ay isang lumang dokumento, isang official accident report. Tiningnan niya ang listahan ng mga nasawi. At doon, sa ilalim ng numerong 4 at 5, nakita niya ang mga pangalang sumira sa kanyang mundo. Elias Diwa, Luningning Diwa, ang kanyang ama, ang kanyang ina. Opisyal na nakasulat, itim sa puti. Bumigat ang paghinga ni Sinag. Sa likod ng report ay may isang larawan, isang kupas na litrato ng mga biktima na kuha mula sa company ID. Doon, nakangiti ang kanyang mga magulang, mga ngiting hindi na niya muling makikita. Ngunit hindi iyon ang pinakamasakit. Sa ibaba ng report, may pirma ng taong nag-aproba sa findings, nagdedeklarang ito ay isang unfortunate accident at inaabsuelto ang kumpanya sa anumang pananagutan. Ang pirma ay malinaw at elegante. Amor Sola, Velez Hidalgo. Masakit, hindi ba? Napatalon si Sinag. Nakatayo na pala si Ricardo sa may pintuan na hindi niya namalayang nakabukas. Hindi makapagsalita si Sinag. Itinuro lang niya ang pirma. Bakit? Umupo si Ricardo sa tabi niya. Ang boses ay puno ng pekeng pakikiramay. Matagal na itong itinatago ng pamilya. Sinag. Oo, nagkaroon ng aksidente. May mga namatay. Ngunit ang totoo, may kapabayaan ng kumpanya. May mga substandard na materyales na ginamit para makatipid. Tumingin si Ricardo sa mga mata ni Sinag. Si Tita Sol, alam niya ang lahat. Pero para protektahan ang pangalan ng pamilya at ang negosyo, pinirmahan niya ang report na yan. Tinakpan niya ang katotohanan. Binayaran niya ang mga pamilya para manahimik. Hindi. Hindi totoo yan. Umiling si Sinag, ngunit ang ebidensya ay nasa kanyang mga kamay. Nang malaman niyang ikaw ang anak ng mga diwa, doon na nagsimula ang lahat. Patuloy ni Ricardo. Doon na siya ginuwilty. Kinain siya ng konsensya niya. Kaya kanya kinuha Sinag. Kaya kanya tinutulungan. Hindi dahil sa kabutihan, kundi dahil sa pagbabayad utang. Bawat salita ni Ricardo ay parang asido na tumutunaw sa puso ni Sinag. Binalikan niya ang lahat ng alaala. Ang pag-aaruga ni Doña Sol, ang mga ngiti, ang pagtawag sa kanya ng anak. Lahat kasinungalingan, lahat ay isang malaking pagpapanggap. Ginamit lang siya. Ginamit siya para gumaan ang loob ng isang babaeng may dugo sa kanyang mga kamay. Ang pagmamahal na naramdaman niya ay hindi para sa kanya, kundi para sa anino ng isang patay na anak at sa multo ng isang madilim na kasalanan. Isang matinding galit ang pumalit sa sakit na nararamdaman ni Sinag. Galit para kay Ricardo. Galit para kay Doña Sol. At galit para sa sarili niya. Dahil naniwala siya, tumayo siya, nanginginig sa galit. Nasaan siya? Nasa hardin,
Nagdidilig ng kanyang mga rosas, sagot ni Ricardo, na may bahagyang nanggiti ng tagumpay sa kanyang labi. Lumabas si Sinag ng silid, dala-dala ang mga papel na tila mga nagbabagang uling sa kanyang kamay. Tinungo niya ang hardin. Mula sa malayo na tanaw niya si Doña Sol. Nakangiti ito habang pinagmamasdan ang isang bagong bukadkad na rosas. Nang makita siya nito, lalong lumawak ang nangiti. Sinag, halika. Tignan mo ang ganda nito. Hindi ngumiti si Sinag. Naglakad siya palapit. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat hakbang ay puno ng puot. Nang nasa harapan na niya ang matanda, hindi niya na napigilan ang sarili. Nakatitig siya sa mga mata nito. Mga matang puno ng pagmamahal na ngayon, para sa kanya, ay puno na ng pagkukunwari, puno ng kasinungalingan. Ang sakit ay napalitan ng isang malamig at matigas na galit. Mula sa pananaw ni Doña Sol, ang pagdating ni Sinag ay tila pagdating ng araw. Ngunit nang makita niya ang mga mata nito, ang nangiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho. Wala na ang dating kislap sa mga mata ng binata. Napalitan iyon ng isang bagay na madilim, isang bagay na hindi pa niya nakikita dati, isang pinaghalong sakit at galit. Sinag, anak, may problema ba? Mahinahon niyang tanong, akmang hahawakan ang braso nito. Ngunit umiwas si Sinag na para bang ang kamay niya ay apoy. Itinaas nito ang mga papel na hawak. Ang mukha nito ay namumula sa pinipigilang emosyon. Ano po ito? Tanong ni Sinag. Nanginginig ang boses. Anak, ganyan po ba ang tawag ninyo sa anak ng mga taong pinabayaan ninyong mamatay? Natigilan si Doña Sol. Ang kanyang isip ay tila biglang naging maulap. Hidalgo Textiles. Ang report. Ang pirma niya. Mga alaalang matagal na niyang sinubukang ibaon sa limot. Paano? Saan mo nakuha yan? Pautal-utal niyang tanong. Hindi na mahalaga kung saan ko nakuha. Sigaw ni Sinag. At sa unang pagkakataon, sinigawan siya nito. Ang mahalaga. Totoo ba? Totoo bang alam ninyo na namatay ang mga magulang ko dahil sa kapabayaan ng kumpanya ninyo? Totoo bang tinakpan ninyo ang lahat? Bawat tanong ay parang sampal sa mukha ni Doña Sol. Ang kanyang puso ay tila pinipiga. Ang mga detalye ng nakaraan ay malabo na sa kanyang isipan dahil sa kanyang sakit. Ngunit ang pakiramdam ng bigat at pagsisisi ay bumalik ng buong buo. Sinag, hayaan mo akong magpaliwanag. Magpaliwanag? Anong ipapaliwanag ninyo? Inihagis ni Sinag ang mga papel sa paanan niya. Ang mga ito'y ikinalat ng hangin sa damuhan, mga puting multo ng nakaraan. Ginamit niyo lang ako. Lahat ng ito, ang pagtira ko dito, ang pag-aaral ko, para saan? Para gumaan ang loob niyo? Para mabayaran ang konsensya ninyo? Hindi. Hindi totoo yan, Sinag. Mahalaga ka sa akin. Umiiyak na, sabi ni Doña Sol. Mahalaga? O baka naman ang nakikita ninyo sa akin ay ang anak ninyong si Miguel. Isang pamalit. Isang anino. Sabihin ninyo sa akin, minsan ba? Sa pagtingin ninyo sa akin, si Sinag ba talaga ang nakita ninyo? Ang huling tanong na yon ang tuluyang sumira kay Doña Sol. Sa sobrang bigat ng emosyon, ang kanyang isip ay sumuko. Ang mukha ni Sinag ay biglang nag-iba. Naging mukha ng kanyang yumaong anak. Ang galit sa mga mata nito ay naging galit ni Miguel noong huli silang nag-away. Miguel, bulong niya habang umaagos ang luha. Patawarin mo ako, anak. Patawad. Para kay Sinag, iyon na ang kumpirmasyon. Ang pag-amin sa lahat ng kasalanan. Ang pagtawag nito sa pangalan ni Miguel, ang huling patalim na sumaksak sa kanyang puso. Tumalikod siya. Bawat hibla ng kanyang katawan ay nagsusumigaw na manatili na pakinggan ito. Ngunit ang sakit ng kataksilan ay mas malakas. Tapos na po tayo, malamig niyang sabi. Hindi lumilingon. Naglakad siya palayo.
Hindi niya nakita ang pagluhod ni Doña Sol sa damuhan. Hindi niya narinig ang pagsigaw nito ng kanyang pangalan na unti-unting humina at napalitan ng isang pag-iyak na puno ng kawalan. Iniwan ni Sinag ang Hacienda de Luz. Iniwan niya ang mga bagong damit, ang malambot na kama, ang mga libro, at ang pangarap. Wala siyang dinala, kundi ang damit sa kanyang katawan at ang isang pusong basag na basag. Naglakad siya ng walang direksyon. Ang paraisong minsan niyang tinuring na tahanan ay isa lang palang hawlang gawa sa ginto at kasinungalingan. Sa mansyon, natagpuan ni Estela si Doña Sol na walang malay sa hardin. Dinala nila ito sa silid. Nang magkamalay ito, wala na ang katinuan sa kanyang mga mata. Tanging isang pangalan ang paulit-ulit niyang binibigkas sa gitna ng kanyang lagnat at pag-iyak. Sinag, huwag mo akong iwan. Sa labas ng silid, nakatayo si Ricardo, nakikinig, at sa kanyang labi, isang ngangiti ng tagumpay ang dahan-dahang gumuhit. Ang lahat ay nangyayari ayon sa kanyang plano. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang malabong panaginip para kay Sinag. Ang mga kalsada na dati nilalakaran niya nang may pag-asa ay tila naging mas madilim at mas malupit. Bumalik siya sa dati, sa paghahanap ng kahit anong trabahong mapagkakakitaan para lang may makain sa araw-araw. Nagbuhat siya ng mga sako ng bigas sa palengke. Naghugas ng mga plato sa isang maliit na karinderya. Natulog sa mga gilid-gilid sa ilalim ng mga tulay, kasama ang ibang mga taong itinapon na rin ng tadhana. Ang bawat butil ng kanin na kanyang isinusubo ay may lasa ng pait. Ang bawat pagod sa kanyang katawan ay may kasamang kirot ng alaala. Sa gabi, kapag mag-isa na lang siya at ang lamig, hindi niya maiwasang isipin ang Hacienda de Luz. Sinusubukan niyang magalit. Pinipilit niyang isipin na niloko lang siya. Ngunit ang mga alaala ng kabutihan ni Doña Sol ay pilit na bumabalik. Parang mga alon na humahampas sa pader ng galit na kanyang itinayo. Naaalala niya ang pag-aalala sa mga mata nito noong nilagnat siya. Naaalala niya ang pagmamalaki sa boses nito nang ipakita niya ang kanyang unang perpektong marka sa pagsusulit. Naaalala niya ang lambing sa mga kamay nito habang tinuturuan siyang tumugtog ng piano. Maari bang ang lahat ng yon ay pagkukunwari lang? Totoo bang kaya ng isang taong umarte ng ganoon katotoo? Isang araw, habang naglilinis ng isang lumang bodega para sa kaunting barya, nakita niya ang karton ng mga gamit niya, ang mga gamit na itinapon sa kalsada noong gabing iyon. Kinuha niya ito at dinala sa isang tahimik na sulok. Sa loob, naroon ang iilang luma niyang damit, ang mga libro, at ang basag na picture frame ng kanyang mga magulang. Ngunit may isa pang bagay doon na halos nakalimutan na niya. Isang maliit na kahong gawa sa kahoy. Ang nag-iisang pamana sa kanya ng kanyang ina. Binuksan niya ito. Sa loob ay mga lumang sulat, ilang natuyong bulaklak, at ang luma niyang baptismal certificate. Habang binabasa niya ang mga sulat ng kanyang ina, para sa kanyang ama, isang sobre ang nakaagaw ng kanyang pansin. Iba ang sulat kamay. Galing ito sa isang Tia Elena, ang matalik na kaibigan at katrabaho ng kanyang ina. Binuklat niya ang sulat. Ito ay isang liham ng pakikiramay. Isinulat ilang linggo matapos ang aksidente. Ngunit may isang talata doon na nagpatigil sa mundo ni Sinag. Maring Luningning, hindi ako mapakali. Alam kong aksidente ang sinasabi nila. Pero hindi ko makalimutan ang sinabi mo sa akin bago mangyari ang lahat. Na nagrereklamo kayo tungkol sa kalidad ng mga materyales, na laging galit sa inyo yung bagong manager, si Sir Ricardo, dahil ayaw niyang may nagrereklamo sa tita niya. Pinag-iinitan daw kayo. Mare, mag-iingat ka sana. Ricardo. Paulit-ulit na binasa ni Sinag ang pangalan. Ricardo. Hindi si Doña Sol. Ang masamang manager na tinutukoy sa sulat ay si Ricardo. Biglang nagliwanag ang lahat. Ang mga lason na salita ni Ricardo.
Ang pagbibigay niya ng mga dokumento, ang mga pekeng pag-aalala, lahat ay isang palabas. Siya ang may kasalanan at ginamit niya si Sinag para idiin ang matanda, para sirain ang tanging taong nagmahal sa kanya. Isang matinding pagsisisi ang bumalot sa kanya. Iniwan niya si Doña Sol, sinigawan, sinaktan. Iniwan niya ito sa kamay ng isang demonyo. Tumakbo si Sinag. Tumakbo siya ng walang lingon-likod, hindi alintana ang mga taong nababangga. Kailangan niyang makarating sa hasyenda. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang iligtas si Doña Sol mula kay Ricardo. Huminto siya sa isang pampublikong telepono sa kanto. Nanginginig ang kamay. Inihulog niya ang kanyang huling barya. Idinayal niya ang numerong sa ulado na niya. Ang numero ng telepono ng mansyon. Sumagot ang isang pamilyar na boses, si Estela. Manang Estela, si Sinag po ito. Sinag, Hiho, nasaan ka? Halatang nag-aalala ang boses ng matanda. Manang, kumusta po si Lola Sol? Kailangan ko po siyang makausap. Biglang bumulong si Estela, tila may pinagtataguan. Hiho, masama ang lagay ng senyora. Simula nang umalis ka, lumala ang sakit niya. At si Sir Ricardo, lagi siyang may pinapapirmahan sa senyora ng mga dokumento. Hindi ko alam kung ano, pero natatakot ako para sa kanya. Sa ngayon nga, nasa silid niya si Sir Ricardo, may dalang mga abogado. Ang huling mga salita ay tila isang kampana ng babala. Alam na ni Sinag kung ano ang ginagawa ni Ricardo. Manang, makinig po kayo. Huwag ninyong hahayaang may mapirmahan si Lola Sol. Papunta na ako dyan. Ibinaba niya ang telepono at muling tumakbo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang pagsusumamo. Sana hindi pa huli ang lahat. Ang takbo ni Sinag ay parang isang pelikula kung saan ang bida ay hinahabol ang oras. Bawat segundo ay mahalaga. Bawat paghinga ay may kasamang panalangin. Nang sa wakas ay matanaw niya ang matataas na pader ng Hacienda de Luz. Halos bumigay na ang kanyang mga tuhod sa pagod. Ngunit ang isipin na nasa panganib si Doña Sol ay nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Salamat sa tawag niya kanina. Naghihintay na sa kanya sa maliit na gate sa gilid si Estela at 2 security guard na tapat pa rin sa matanda. Nasa library sila. Nanginginig na sabi ni Estela. Dalian mo, Hiho? Hindi na nagsalita si Sinag. Patakbo niyang tinungo ang pinto ng library. Nakaawang ito ng bahagya at mula sa siwang, naririnig niya ang boses ni Ricardo. Malamig at walang pasensya. Tita, pirmahan niyo na lang ito. Isang simpleng special power of attorney lang to para ako na ang mag-asikaso ng mga negosyo habang nagpapagaling kayo. Sumilip si Sinag. Nakaupo si Doña Sol sa isang silya, tila wala sa sarili. Ang kanyang mga mata ay malabo at walang direksyon. Sa tabi niya ay nakatayo si Ricardo. Hawak ang kamay ng matanda at pilit na inilalagay ang isang pluma sa pagitan ng mga daliri nito. 2 lalaking nakasuit, marahil ay mga abogado, ang tahimik na nakamasid. Ayan tita, konti na lang. Bitawan mo siya. Ang sigaw ni Sinag ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Sabay-sabay na napalingon ang lahat sa kanya. Ang gulat sa mukha ni Ricardo ay mabilis na napalitan ng matinding galit. Anong ginagawa mo dito? Sigaw ni Ricardo. Mga gwardiya, palabasin ang basura na to. Ngunit hindi gumalaw ang mga gwardiya na nakasunod kay Sinag sa pintuan. Hindi niyo na maluloko ang lahat, Ricardo. Matatag na sabi ni Sinag habang dahan-dahang lumalapit. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang kupas na sulat. Ang sulat na ito ang patunay na ikaw at hindi si Tita Sol ang may kasalanan sa pagkamatay ng mga magulang ko. Tumawa si Ricardo, isang tawang mapakla. Isang lumang sulat? Yan ang ebidensya mo? Walang maniniwala sa'yo. Maaring hindi sila maniwala sa sulat, sabi ni Sinag.
Pero paano kung may testimonya? Sa hudyat ni Sinag, pumasok si Estela. Sa likod niya ay isa pang matandang lalaki, ang dating foreman ng Hidalgo Textiles na tinawagan ni Estela sa utos ni Sinag habang siya'y papunta pa lang. Sir Ricardo, nagsimulang magsalita ang foreman, nanginginig ngunit desidido. Naalala ko po ang lahat. Naalala ko pong kayo ang nag-utos na gumamit ng mas murang materyales. Kayo po ang nagbanta sa amin na manahimik. Si Senyora Amorsola, wala po siyang alam. Ang alam niya ay isa itong aksidente. Nanlaki ang mga mata ni Ricardo. Nawala ang kanyang kumpiyansa. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng matatakasan. Ang ingay ay tila gumising sa natutulog na diwa ni Doña Sol. Dahan-dahan, tila nagkaroon ng liwanag ang kanyang mga mata. Tumingin siya kay Sinag at pagkatapos ay kay Ricardo at sa isang iglap, ang mga pira-pirasong alaala ay muling nabuo. Ricardo, mahinang bulong niya. Ikaw ang may kasalanan sa lahat. Tumahimik ka! Sigaw ni Ricardo sa sobrang desperasyon. Akma niyang sasaktan ng matanda, ngunit mabilis na humarang si Sinag. Hinding-hindi mo na siya sasaktan, sabi ni Sinag. Nakatayo sa pagitan ni Doña Sol at ni Ricardo, isang buhay na pader ng proteksyon. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok ang mga pulis. Tinawagan na rin pala ng mga gwardiya kanina. Wala nang nagawa si Ricardo. Ang kanyang mga kasinungalingan ay gumuho. Ang kanyang kasakiman ay nagwakas. Habang pinoposasan ng mga pulis si Ricardo, isang huling tingin ng sukdulan na pagkamuhi ang ipinukol niya kay Sinag. Hindi pa tapos ang lahat. Sigaw niya habang kinakaladkad palabas. Nang mawala na si Ricardo, isang nakabibinging katahimikan ang pumuno sa silid. Dahan-dahang lumingon si Sinag kay Doña Sol. Ang matanda ay nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng luha. Luha ng pagsisisi, ng sakit, at ng hindi masukat na pasasalamat. Hindi na napigilan ni Sinag ang sarili. Lumapit siya at niyakap ang matanda. Isang yakap na nagsasabing, "Patawad, salamat, at nandito na ako." "Salamat, anak." Umiiyak na bulong ni Doña Sol. At sa pagkakataong yon, alam ni Sinag na ang salitang anak ay hindi na para sa isang anino. Ito ay para sa kanya. Ilang buwan ang lumipas, ang Hacienda de Luz ay tila muling natuto kung paano huminga. Ang madilim na anino ni Ricardo ay naglaho na matapos siyang mahatulan ng pagkabilanggo, hindi lang para sa tangkang panloloko kay Doña Sol, kundi pati na rin sa muling pagbubukas ng kaso ng trahedya sa Hidalgo Textiles. Nahanap din ang hustisya para sa mga magulang ni Sinag at sa iba pang mga biktima. Si Sinag, sa ilalim ng legal na proseso, ay opisyal ng inampon ni Doña Sol. Hindi na bilang isang pamalit, kundi bilang isang tunay na kapamilya, isang tagapagmana, hindi ng kayamanan, kundi ng pagmamahal. Ang sakit ni Doña Sol ay nandoon pa rin, isang permanenteng bahagi na ng kanyang buhay. May mga araw na malinaw ang kanyang isip at may mga araw na siya'y bumabalik sa pagkalito. Ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa. Sa bawat pagkakataon, naroon si Sinag sa kanyang tabi. Nagbabasa ng libro para sa kanya, nagpapatugtog ng piano, o simpleng nakaupo lang sa hardin, sabay nilang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Isang hapon, dinala ni Sinag si Doña Sol sa sementeryo. Sa harap ng isang puntod na gawa sa puting marmol, kung saan nakaukit ang pangalang Miguel Hidalgo. Doon, sa unang pagkakataon, ikinuwento ni Doña Sol ang lahat tungkol sa kanyang anak. Ang mga pangarap nito, ang kanilang mga tawanan, at ang huli nilang pag-aaway bago ito maaksidente. Sa pagitan ng mga luha, nakahanap siya ng kapayapaan. At si Sinag, sa pakikinig, ay hindi na nakaramdam ng selos sa isang anino. Sa halip,
Naramdaman niya ang pag-unawa at ang karangalan na ipagpatuloy ang pagmamahal na naiwan. Alam mo, Sinag, sabi ni Doña Sol habang pinupunasan ng luha. Siguro nga, hindi ka ipinadala ng tadhana para palitan si Miguel. Ipinadala ka para tulungan akong muling matutunang magmahal. Makalipas ang ilang linggo, isang sulat ang dumating para kay Sinag. Galing ito sa isa sa pinakamahusay na universidad sa bansa. Nanginginig ang kamay na binuksan niya ito. Sa loob, nakasulat ang mga salitang nagpatibok ng mabilis sa kanyang puso. Congratulations! You are accepted into the College of Law. Magkayakap silang umiyak ni Doña Sol sa gitna ng sala, mga luha ng tagumpay at purong kaligayahan. Ang pangarap ni Sinag na maging abogado, hindi para yumaman, kundi para ipagtanggol ang mga mahihirap at walang boses tulad niya noon, ay abot kamay na. Upang simulan ang bagong yugtong ito, nagpasya sila na ang kanilang pinagdaanan ay hindi dapat masayang. Nag-organisa sila ng isang press conference. Sa harap ng mga kamera at mikropono, tumayo si Sinag, hindi na bilang isang basang sisiw, kundi bilang isang binatang puno ng dignidad at kumpiyansa. Sa tabi niya, nakaupo sa wheelchair si Doña Sol. Ang mukha ay puno ng pagmamalaki. Ikinuwento ni Sinag ang kanyang buhay. Ang kahirapan, ang pagsubok, ang isang desisyon na baguhin ang lahat, at ang paghahanap ng pamilya sa isang hindi inaasahang pagkakataon. Ang kwento ko po ay hindi kakaiba. Pagtatapos ni Sinag, marami pong kabataang tulad ko ang may pangarap, ngunit walang pagkakataon. Kaya ngayon, nais po naming maging tulay. Inanunsyo nila ang formal na pagtatatag ng Sinag Sol Foundation, isang pundasyon na nakatuon sa pagbibigay ng scholarship at suporta sa mga kabataang ulila at nangangailangan upang mabigyan sila ng liwanag at pag-asa, tulad ng kung paano nila natagpuan ang liwanag at pag-asa sa isa't isa. Ang huling eksena ay wala sa harap ng kamera. Ito ay sa pamilyar na hardin ng Hacienda de Luz. Tinutulak ni Sinag ang wheelchair ni Doña Sol sa ilalim ng puno ng mangga. Ang hangin ay sariwa at ang langit ay may kulay kahel. Ang ganda ng paglubog ng araw, no? La? Tanong ni Sinag. Ngumiti si Doña Sol. Inabot ang kamay ni Sinag at pinisil ito. Oo, anak. Napakaganda. Magkasama nilang pinanood ang paglubog ng araw, isang simbolo ng pagtatapos ng isang madilim na kabanata at ang pangako ng isang panibagong umaga. Hindi na sila isang binatang ulila at isang malungkot na bilyonarya. Sila ay isang pamilya. Isang pamilya na nabuo hindi sa dugo, kundi sa isang simpleng kabutihang loob sa gitna ng malakas na ulan. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Sinag at Doña Sol. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa kakayahang magmahal at magmalasakit nang walang hinihintay na kapalit. Isang paalala na ang pamilya ay hindi laging kadugo. At kahit sa pinakamadilim na pagsubok, laging may isang sinag ng liwanag na naghihintay. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang buhay. Tunay pong nagbibigay inspirasyon ang inyong suporta. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang pinakapumatak sa inyong puso? I-comment nyo lang po sa ibaba at ating pag-usapan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, i-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe para hindi mahuli sa mga susunod pa nating kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod na laging nagsasabing, ang bawat puso ay may kwento. Hanggang sa muli!